Fukirat hindi pinapasok ng Dubai at pinabalik ng Pilipinas. Sino ba si Fukirat? Ito si Fukirat. Yan. Si Fukirat ay isang famous vlogger sa all social media platform at parte siya ng Team Bardagula na pinapangunahan ni Pindora or in short QD. Kaso, hindi na sila magka-party ngayon. Nagkaroon sila ng fallout dahil sa immaturity issue. May nabasa ako sa mga comments na na-offload daw siya. I-explain ko sa inyo anong pinagkaiba ng offload at denial ng entry sa isang country. Yung offload, nasa Pilipinas ka pa lang sa immigration, tatakatakan ka na ng offload, kaya hindi ka makakalabas ng bansa. Yung denial naman sa country, nakalabas ka na ng Pilipinas at pagdating mo doon sa immigration ng ibang bansa, ay hindi ka papapasukin for certain reasons. Hindi natin alam kung anong reason kung bakit pinabalik si Fukirat sa Pilipinas. Pero nagkaroon lang tayo ng idea kasi ang Dubai ay isang Arab country at sa kanila ay bawal ang mga nagko-cross-dress. So sensitive sila sa third gender. At nakita natin doon sa video ni Fukirat na on flick ang kanyang kilay, naka-cross-dress siya at nakaroon pa siyang make-up. So isa yun sa posible kung bakit siya pinabalik ng Pilipinas at na-deny siya na pumasok sa Dubai. Ngayon pag-uusapan natin ang mga do's and don'ts pagpapasok ka ng Arab countries. We're not just talking about Fukirat alone but in general kasi hindi natin alam kung saan tayo mapapadpad in the future. Maybe we're going to visit some Arab countries, so at least alam na natin ang mga dapat natin gawin. Number 1, kailangan natin mag-research kung ano yung mga bawal or mga illegal pagpunta ng Arab country kasi napakahirap kapag nasa ibang bansa ka. Lagi nating tatandaan na wala tayo sa sarili nating bansa na pwede tayong magkaroon ng connection na makatulong sa atin. Plus, the communication is really hard kasi hindi lahat ay nakaka-communicate ng English. So, it's hard to interact with other people. So, number 1, we really have to research. Number 2, PDA or public display of affection. Tandaan, wala tayo sa sarili nating bansa at mayroong mga restrictions sa ating actions. We always have to think appropriate actions depende sa lugar na nating pinupuntahan. So, number 3, don't dress inappropriately. So, alam natin sa Arab countries, they are very sensitive in terms of dress code. Kaya kailangan nating magsuot ng appropriate sa kanilang kultura. So, kailangan nating mag-research at kailangan nating respetuhin kasi hindi yun ating bansa at pumupunta lang tayo doon para mag-bakasyon or magtrabaho. So, i-research mo kung parte ka ng third gender, is it allowed to have lipstick? Is it allowed to have kilay on flick? Or is it allowed to cross-dress? Kapag allowed, sa bansa na ganyan, then you can do that one. Pero pag hindi, you have to respect their law. Number 4, do not think that their culture is like yours. So, we have to think na nasa ibang bansa tayo, hindi natin yung sariling bansa. Kaya kailangan nating respetuhin at alamin ang kanilang mga kultura, ang mga naaayon sa kanilang kultura at kailangan nating mag-submit sa kanilang kultura kasi tayo ay bumibisita or tayo ay mga dayuhan lamang sa kanilang bansa. Lagi nating tatandaan na we should always respect each other culture.